Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Hello, magandang araw mga kababayan ko. Kamusta po kayo lahat? Kamusta po kayo dyan? Shoutout sa inyong lahat. Diba? So, meron tayong pag-uusapan ngayon. Nakita ko tong post na to, mga kababayan ko. Diba? Ako, medyo nasaktan din naman ako. Diba? I'm so sure kayo din masasaktan din naman. Kung mahal nyo ang bayang Pilipinas, masasaktan kayo sa post na to. However, diba, ipapakita ko rin kung gaano tayo kahipokritong mga Pinoy. Diba? So, play natin to. No? Baka marami magalit sa akin pero real talk lang talaga. Diba? So, i-play natin to, mga kababayan ko. Itong video na to, nakita ko sa FB Maraming nagalit dito sa video na to. Panoorin natin kung bakit marami nagalit. Ito, ini-interview siya ng Japanese vlogger. Nasa Japan yata si Sir. Tama ba ako? Paki-correct na lang ako pag napanood nyo to Then, tinanong siya nung Japanese vlogger, reporter, o kung sino man yung nag-interview. Panoorin natin. Where are you from? I'm from the Philippines. Hello. How long have you been in Japan? Exactly 10 months. 10 months. So, for what? For working or a student? Working. Working. What do you do for a living? We work in Narita Airport Terminal. Yeah. It's a international airport, right? Yeah, okay. Anyway, today's topic is what is the biggest difference between Japan and your country, which is Philippines? Ito, tinanong siya, what is the difference between Japan and your country, the Philippines daw. Is there anything? I think the difference between the Japan and Philippines are in terms of Philippines and cleanliness. Yeah, and also the characteristic and the aspect of the car, no dirty in the road, like that. Okay. Maybe I think there is negative. Sorry Philippines about the cleanliness daw. Sorry daw Philippines. Hinudas tayo ng kababayan natin. Pero ang tanong ko naman sa inyo, totoo ba yung sinabi ni Kuya? Diba? Masakit man isipin, totoo kasi. Diba? So ano yung mga unang sinabi niya? Tinanong siya anong difference daw? Sorry Philippines, yung about daw sa cleanliness daw. Hindi, na-experience ko talaga sa Japan. Talagang sobrang linis naman talaga. At ang alam mong unang napansin ko dyan, nung sa Japan, yung mga wires nila, di ba sa atin sanay tayo may poste dyan tapos may kuryente. Kahit yata sa US ganun din nasa ilalim yata yung kuryente nila. Yun ang napansin ko dyan di ba? Tapos ano pa ba yung sinabi niya? Yung cleanliness daw. Dito medyo ako dito nahiya ako dito And also the characteristics daw. And also the characteristic and the aspect. Yung attitude ng Pilipino. Kasi yung mga mga Japanese, kilalang kilala yan na disiplinado at resilient. 'Di ba? Nasa culture kasi nila yan 'Di ba may culture yan na seppuku or harakiri. Yung pagka napahiya mo yung pamilya mo or 'di ba? Yung magsisipuko ka or harakiri. Ano ba yung difference ng dalawa?
correct me if I'm wrong may difference ba yung seppuku at harakiri? Yung magsasaksak ka sa sarili mo. Ang alam ko yata, ang harakiri yata, yung pag matatalo ka na. Tama ba ako? Ayaw mo nang mag-harakiri ka na. Ang seppuku naman, pag may nakumit ka na shameful, para ma-redeem mo yung honor mo. Hindi, correct me if I'm wrong yun lang ang pagkakaalam ko po. Ayoko na mag-Google matagal ito'y kwentuhan lang naman. Hindi naman yun ang main topic di ba? Ang main topic dito, nasa culture kasi ng mga Japanese yung yung pagiging disiplinado. Unlike tayo mga Pilipino, di ba? Yung mga namana natin manyana habit. Tapos meron pa tayong sinasabing Filipino time, di ba? Marami na, kahit tayo sa sarili natin, alam natin yung mga attitude natin mga Pinoy na ganyan. Mga chismoso-chismosa. Di ba, men? Dito, ang tatanungin ko kayo, totoo ba yung sinasabi ni Kuya? Totoo, di ba? Tapos meron pa siya sinabi dito yung mga cars daw, no smoke in the car. Totoo nga naman, di ba? Pero masakit yung parang feeling mo pinapahiya ka sa parang ganito lang yung feeling parang alam mo yung pinapahiya ka ng kapamilya mo. Ganito kasi yan, men, sa lahat kasi ng oras, may mga bagay kasi na para sa akin ito, sasakyan ko yung mga sentimento ng mga nagalit dito sa post na to. Example ito, papakita ko sa inyo yung comment nito ni Ma'am Larry Gura. Sabi ganon, galit na galit siya, men, pero kahit kailan, Pilipino ka, di pwede basta sabihan nagpapaalipin ka sa ibang tribo, pero di mo nire-respeto yung totoo mong kalahi. Hindi daw niya nire-respeto, di ba? Pero ano ba yung... Hindi, para sa akin, kung sasakyan ko itong sinabi ni Ma'am Legura, naiintindihan ko naman siya kasi for her or for him, hindi ko alam kung lalaki to o babae. For her or for him, di ba may mga ibang paraan para maisabi mo yung difference natin Pilipino di ba? Halimbawa, ang difference dito sa Japan ay masyadong advanced na ang technology. Ang Pilipinas ay papunta pa lamang doon. Di ba may mga ganong pwede mong sabihin di ba? Dito sa Japan ay ano pa ba? Ano pa bang pwede nyo isipin na hindi negative? Negative din na naiisip ko, men, parang mahirap nga naman, mahirap nga naman sagutin. Hindi. Anong difference ng Japan sa Pilipinas na hindi kayo magbabanggit na negative? Mas magaganda ang mga Pilipino. Para namang sinasabi mong pangit ng mga taga-Japan pag gano'n ang sinabi mo. Ano ba? Hindi, tatanungin ko kayo. Sige, bibigyan ko kayo ng chance. Anong pwede nyo sabihin, kalimbawa, para hindi mapahiya ang Pilipinas? Anong isasagot nyo dyan sa tanong na yan? Sige nga. Kayo? O yung mga taga-Japan dyan na nanonood sa akin, pag tinanong kayo, ano ang difference ng Pilipinas sa Japan nang hindi kayo magbabanggit na negative? Yun lang ang naiisip ko Ang Japan, modern. Ang Philippines, papunta pa lang sa pagiging modern. Hindi pa masyadong developed country. Ano pa? Sa bagay, hindi naman sinabi ng Japanese na na nung Japanese host, vlogger ba 'yon o reporter o whatever. Hindi niya naman sinabi na magbigay ka ng 5 difference, 'di ba? Hindi, pwede rin kilala ang Japan sa paggawa ng mga high-tech na kagamitan. While ang Philippines, kilala sila sa turismo. Pwede, no? May iba ka pa bang maiisip? 'Di ba? Yung mga ibang nagagalit dyan,
Ano? May naisip pa ba kayo? Ngayon naman, ang pag-uusapan naman natin dito yung kahipokritohan ng mga Pilipino. 'Di ba? Marami nagalit dito sa post na to, mga men eh. Pero hindi nila nare-realize, 'di ba? Yung kinakagalit din nila ay pinupuri din nila 'yan. O for example, ito ha. Kilala niyo si Mekos Mekos? 'Di ba? Wait lang, ililipat ko lang mga men ha. Si Mekos Mekos kasi, yung si Mr. Nobody Body ba 'yon? Na vlogger, yung nagre-react sa mga sa mga Indian street food, yung kilala nyo, tuwan-tuwa tayo dun eh, no? 'Di ba? Habang sinasabi niya yung mga kababayan niya ay, 'di ba, hindi malinis yung ginagawa, 'di ba? So nakatanggap ngayon siya ng mga death threats sa mga kababayan niya. 'Di ba? Si Mr. Mekos Mekos. Sabi ganon. Lagi kayo nakasupport, nababasa ko mga comment nyo, mga private message nyo sa akin, sabi nyo kami bahala sa'yo. Maraming salamat, pero pag oras na natin yan. Diba? Hindi na nga ako makalabas ng bahay para akong arestado dito sa amin. Wala na yan. That's life, Mekos lang tayo tuloy-tuloy. Diba? Tapos yung mga support, insan, okay lang yan. Idaan natin sa Mekos. Diba? Mga Pilipino, Mekos in lang insan, keep safe. Diba? Ang hipokrito ng Pinoy, ano? Pag may ibang lahi ang gumagawa na ganyan at tuwan-tuwa tayo, sinusuportahan natin. Pero pag yung kababayan natin ang gumawa ng ganyan, kahit totoo ang sinasabi, 'di ba? Galit na galit tayo. Yan ang hindi ko naiintindihan sa culture ng Pinoy eh. 'Di ba? Tayong lahat lumaki tayo na nasanay tayo sa mga joke ng, 'di ba? Sino mga lumaki diyan ng sanay sa joke ng Amerikano, Incheck, tsaka Hapon. Or ng Bombay, 'di ba? Lagi nga natin gino-joke yung mga Bombay eh. Yung tungkol sa amoy ng katawan nila, 'di ba? Madalas i-joke 'yan, pati yung mga paniningil ng utang ng mga Bombay. Gino-joke nyo lahat 'yan. 'Di ba? Pero pag sa atin ginawa 'yan, 'di ba? Nagkaroon lang ng maling depiction ng Pinoy sa ibang bansa, nagagalit tayo lahat. Katulad nung ano ba yung pinaban na movie dito ni Robin Padilla? Yung sinabi daw sa movie ay sa Holosulu, Philippines, doon naglanding yung eroplano na parang hindi movie lang naman yun eh, pikon tayo lahat eh. Pero yung mga Japanese ba, 'di ba, lagi silang ang papel nila sa movie, lagi silang sindikato, mga Chinese, laging sindikato ang papel nila. Nagrereklamo ba yung mga yon? Mga taga Middle East, laging terorista ang papel nila sa sa Hollywood movies. Nagrereklamo ba yung mga yon? Alam kasi nila na yun ay movie lamang. 'Di ba? Pero tayo, masyado tayong sensitive pag ganyan. Hindi tayo sports. 'Di ba? Napapansin niyo na yung difference natin? Yes, nagigets ko naman yung sentimento na nagagalit na gano'n. Bakit nga naman sa dinami-dami ng pwedeng isagot dun sa nag-interview sa kanya, bakit yung mga negative pa yung naisip niya? Siyempre, 'di ba? As a Pilipino, alam naman natin na ang unang mapapansin mo talagang kaibahan pag nasa ibang bansa ka, yung kagandahan ng ibang bansa kumpara sa atin. 'Di ba? Wag na tayo magpaka-plastic. Pero at the same time, naiintindihan ko din naman sila na syempre ikukumpara mo, let's say pamilya tayo, 'di ba? Si tatay natin, 'di ba? Alam natin si tatay natin ay let's say walang ngipin ang tatay natin, nakapustiso lang ang tatay natin, 'di ba? Ngayon hindi alam na ibang tao, ikakalat natin. 'Di ba? Ba't mo naman ikakalat yun, men? Ipapahiya mo naman yung tatay natin na walang ngipin. 'Di ba? Wag mo naman ipahiya yun dahil syempre respeto mo yung tatay. Naiintindihan ko yung part na yun. However, pagdating dito sa ganito, wala tayong magagawa, men eh. 'Di ba? Wala tayong magagawa kasi katotohanan din naman yung sinabi nung tao. Tsaka tayo natutuwa din naman tayo pagkaganyan na ini-expose yung ibang lahi.
'Di ba? Nakikita ko lang talaga yung kahipokritohan ng ating kababayan pagdating sa ganyan, yung masyadong sensitive, no? Anyway, mga kababayan ko, yan lang naman po. Maraming salamat. Bye-bye.